We have from Department of Labor and Employment, Undersecretary Benny Laguesma. Hello, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po din sa inyong programa at mabuhay po kayo. Ayun. Thank you po for answering our call for today. Thanks for joining our show. Ano po ba dapat ang ating aasahan sa wage review na sinasabi nga po, directive ng ating Pangulo? At gaano po ba yung posibleng increase dito? Pagliliwanag lang po, baka magkaroon ng misimpression. Yung pong direktiba ng Pangulo, susundin po natin yun na ang pagriripaso nung existing wage level ay sisimulan 60 days prior to the anniversary of the wage increase, yung latest po. So, sa bahagi, magbigay po lang ako ng halimbawa para po mas klaro. Sa bahagi po ng NCR, ang kanilang pinakahuling wage adjustment was sometime July. So, kung tayo po ibabalik ng 60 days, dapat po magsisimula na ang proseso ng review, pagsasaalang-alang sa posibleng aksyon na gagawin po may kinalaman sa existing minimum wage ay dapat magsimula po sa buwan na ito. Okay. Sec, ano po ang magiging mga consideration natin sa wage board? No? Magkakaroon ba tayo ng consultations on both sides sa mga businesses po tsaka mga employees natin? Opo, yan po bahagi ng proseso kasi yun pong ating boards, tripartite, ang composition, may kinatawan ng manggagawa, may kinatawan ng namumuhunan, at siyempre po bahagi ang pamahalaan. At titignan po nitong board na ito, lahat po ng mga inputs yung nabanggit po nyo, public consultation, at dadating po din sa stage po na pag natapos na po ang public consultation sa rehiyon, magkakaroon po ng tinatawag na public hearing at afterwards po magkakaroon na ng decision ng ating boards. Doon po sa tanong kanina ni Angela, hindi ko po mapapangunahan kung ano po yung angkop na halaga na dapat po maidagdag o kaya naman ay maging bahagi ng wage order. Kasi tinitignan po yung nabanggit na ni Diego na mga factors po. No? Siyempre kasama ho doon sa konsiderasyon yung pong needs of workers, pangangailangan ng manggagawa. At din po kasama rin yung kapasidad o kakayahan ng mga employers na tumugon doon po sa anumang adjustment na ilalabas po ng ating wage board. Okay. Opo, just to clarify lang din po, no, kung na-consider din po yung mga hinaing na mga nagprotesta kahapon specifically. Lahat po ng mga paabot na inputs, saan mo pong pinanggagalingan yan, sinasaalang-alang po yan ng mga wage boards. Pero gusto ko lamang pong bigyan ng lang kung sa inyong kapahintulutan, kung may panahon po. Go ahead. Gusto ko lamang pong sabihin na sa atin pong formal labor sector, yung pong may mga employers, meron pong dalawang kaparaanan o mekanismo kung paano po ina-address ang may kinalaman sa usapin sa pasahod. Doon po sa unorganized o walang union, yan po ay ina-address ng ating regional tripartite wages and productivity boards. At ito po ang kanilang tinutukoy lamang ay yung minimum wage na umiiral. Kung tayo naman po ay organisado o may union, ang mekanismo po dyan na preferred ay yung pong tinatawag na collective bargaining negotiations na magbubunga po ng collective bargaining agreement. At sa pangkalahatan po, ang dapat na maging nakapaloob na benepisyo diyan ay over and above the basic standards provided for by law. Okay. Okay, thank you for clarifying that up. Yes, Sec, I'd like to take this opportunity na rin po na kamustahin yung naging malawakan job fair natin ng DOLE kasabay po ng Labor Day natin. Mixed emotions po ako, Diego at Angela. Bakit mixed emotions? Malungkot po ako dahil hindi lahat napunan yung ino-offer na trabaho. Okay. Mas gusto po sana natin na mapunan yung lahat para sa ganun makabawas tayo pa ng doon po sa bilang ng mga walang hanap buhay o kaya naman yung mga underemployed. Pero having said that, masaya po tayo sapagkat ang lumahok po dito sa 97 venues ng jobs fair ay humigit kumulang 2,500 mga employers na nag-alok na ng mga 200,000 jobs. Doon po sa huling report sa akin, dated kahapon po as of 5, ang narehistro nationwide ng mga job seekers,
humigit kumulang 45,000. Okay. At mga more than 10% po dyan na-hired on the spot. Oh, that's good news din naman po. Okay. Opo, kasi gusto po natin talaga, kaya nagpapaalala po tayo at maraming salamat po na sa tulong din ninyo, mga kaibigan sa media, na ipapaabot po yung mga jobs fair, mga venues niya, nang sa ganon, makapaghanda po ang ating mga job seekers. At maraming salamat po sa inyong mga pinagkakaloob na tulong sa DOLE. Yes, Sec, gusto ko lang malaman, sabi niyo kasi hindi po napunan lahat ng mga needs sa trabaho. Saan po nagkakaroon ng problema? May mismatch po ba tayo ng qualifications? Bahagi po yon na patuloy naman pong ina-address ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng mga ahensya kagaya po ng DOLE, TESDA, ang atin din pong mga ibang katulong sa pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung matatandaan po ninyo, meron pong bahagi yung kanyang mensahe kahapon na patuloy na palakasin ang kakayahan ng ating mga manggagawa at nang sa ganun makatugon doon sa usapin na may pagtutugon, pagkaroon po ng kalutasan, yung laging usapin o issue ng job skills mismatch. At tignan din po natin yung pagkakataon na yung ating mga underemployed, yung kulang po sa oras ng pagtatrabaho o ay magkaroon po ng mas permanenteng trabaho sa pamamagitan ng pagkakaloob ng karagdagang kasanayan. Alright, maraming salamat po for joining us today. Ayan po ang tinig ni DOLE Secretary Benny Laguesma.